Hi guys! Welcome to my vlog. Ayan. Ito yung natin, updated sahod dito sa Poland, salary. So, ngayon, marami kasi nagtatanong kung magkano talaga yung sahod ngayon. So, ito yung sasabihin ko, ito yung totoo, reality yan. So, nag-increase nga yung sahod dito sa Poland is twice this year. But, depende yon sa agency kung magkano yung magiging offer sa inyo. Pero usually, nagiging offer is 22 zloty per hour. Yun yung yung karamihan. So, maraming available na trabaho dito, pero ang usually offer is 22. Merong mababa ng konti pero merong mataas din. So, depende 'yon sa agency, guys. So, pero para sa akin okay na yung ganung sahod. Malaki na rin 'yon. So, kung i-convert mo 'yun sa sa peso, sabihin mo na natin na nasa 15, 22 times 15 kayo na mag-convert. So, malaki-laki din 'yon. Depende rin kasi sa palitan, merong 14 point something, pero merong 15, ganun. So, all in all, kaya mo sumahod dito ng 5,000 to 6,000 kapag OT-OT yung mapapasukan mong factory. So, kapag nandito ka na, malaya kang mamili kung saan ka pwedeng magtrabaho na mga hawak ng mga agency. Kasi merong mga case dito, guys, na i-hire ka ng agency pero yung papasok ang factory is hindi ganun kalakas ang pasok, minsan 8 hours lang. So, ang diskarte dun, guys, pwede kayong makiusap sa agency, magpalipat kayo sa mga maraming overtime na hawak nilang factory. So, kapag ganun, guys, pumapayag naman yung agency, pakiusapan nyo lang. Kasi madali naman silang kausap pag ganyan. As long na hindi kayo aalis sa kanila, kasi nga, as long na naka-stay kayo sa kanila, kumikita sila. Ganun ang sitwasyon dito sa Poland. Tapos, ang kwan dito, guys, pag ganun ang sahuran, buhay na kayo dito sa Poland. Hindi kalain nyo, sasahod kayo ng 5,000 to 6,000. Na malaking bagay na yon. Ang mga usually lang naman ang binabayaran is accommodation. Yung accommodation, depende rin sa agency. Merong nagbabayad ng 450 pero merong mas mababa. Yung 450 is yun yung usually mataas na yun sa mga job offer na nakalista sa akin. Kasi meron akong mga contact agency na may mga group chat kami. So, nilalagay nila lahat doon ng mga job offer, tapos kung ilang tao yung kailangan nila. Ganun ang ginagawa nilang sistema. So, kaya nakikita ko yung mga comparison kung saan mataas, kung saan mababa. Meron din naman kasing, sa totoo lang kasi, meron din kasing mataas ang sahod pero mahirap ang trabaho. Merong tama lang pero okay lang yung trabaho, petiks. Kumbaga, tamang galawan lang. Kasi sitwasyon dito sa Poland, hindi ka naman masyadong pagod na pagod kung tutuusin, kasi ako galing ako sa Taiwan, talagang pagod na pagod ako doon. Dito, hindi ka ganun kapagod. Tamang trabaho lang dito. Tapos, minsan lang yung time na nakakapagod sa akin is yung puro overtime na factory, kasi napasok ako one time sa ganung factory. Ginayon ko yun kasi nga hanggang Sunday is may pasok. So, siyempre magandang Europe, kailangan mag-travel din tayo, kaya gusto ko balance lang, gusto ko 8 hours lang. So, nagpalipat ako sa dati kong agency. Ganun ang ginawa ko, guys. Pero ito lang ang advice ko sa inyo, guys, kung kayo pupunta dito sa Europe o dito sa Poland, kung saan part ng mga Europe, okay lang mapagkaibigan, pero huwag kayong sumama sa karamihan. Mas dumiskarte kayo ng sarili. Ganun ang sistema dito. Kasi ako, sa totoo lang, dumiskarte ako ng sarili ko, kasi nga may mga nakilala ako ditong mga kaibigan, pero hindi mo masasabing mag-i-stay yan sa'yo. May time na iiwanan ka din, magpaplano sila ng iba na hindi mo nalalaman, ganun. Kumbaga, mag-stick ka sa sarili mong plano. Ganun gawin mo dito pag nandito ka na sa Poland. Tapos, kapag ang
dinatan yung mga factory dito hindi maganda, okay lang yan guys. Huwag kayong mag-worry, madaling lumipat ang trabaho dito. Pag nandito na kayo, tsaka dito kayo maghanap ng mga malalaki ang sahod. Ganun ang gawin yung sistema. Huwag nyong tanong I mean, huwag kayong mag-worry kung maganda ba o pangit yung dadatnan nyo. Kung pangit o maganda, okay lang, as long na makarating kayo dito o kahit sa ang party ng Europe. Tapos yung mga tinatanong ng ibang kababayan natin is, Ma'am, Hungary naman yung ano, yung dinatnan namin sabi niya gano'n. So, I mean yung napuntahan namin. So, dito guys, kapag Schengen visa ka, pwede kang lumipat sa iba't ibang lugar dito sa Poland. Ganun ang system. Iba't ibang lugar dito sa Europe. Kung nasa Hungary ka, pwede kang pumunta dito sa Poland. Tapos, maghanap ka ng mga agency na nagpo-process ng TRC para makapag-stay ka dito ng matagal, makapag-trabaho ka ng matagal dito. Ganun yung diskarte dito guys. Minsan kasi talagang lakasan lang din talaga ng loob. Pero, sa totoo lang, safe din yung lugar na to. As in, hindi siya nakakatakot. May time na nagbibiyahe nga ako before ng 12 o'clock nung una natatakot ako, pero sabi ng boyfriend ko pa si Josawa na sabi niya wag akong matakot kasi nga safe naman daw yung lugar. Tapos ayun guys, mabalik na nga tayo sa sahod. So minsan kasi ang transport may bayad, merong libre, depende yan. Meron time naman na yung transport ikaw mismo talaga babiyahe mag-isa. Naranasan ko yon. So mahirap yon. Kaya nagdesisyon ako ng time na yun na bumili ako ng sarili kong sasakyan nung bago ako dito kasi nahihirapan ako. Hindi ganun kadali kapag wala kang sariling sasakyan dito kasi nga ang sistema kasi dito, kapag nawalan ng trabaho dun sa factory yung pinapasukan mo, ililipat ka ng ibang factory ng agency. So parang hassle sa akin yung panaglipat. Sasabay-sabay hahakotin yung gamit ng agency. So yung gamit mo hindi na naiingatan. Kaya nag-decide ako bumili ng sarili kong sasakyan. Tapos ako na mismo yung nag-aayos ng mga gamit ko. Pupunta na lang ako saan kami lilipat. Kinukuha ko ng address. Yun tabre. So ganun ang ginagawa ko. Kapitbahay namin. Tapos kapag hiningi ko yung address dun sa agency kung saan man kami lilipat, punta na kami doon. Punta na lang ako mag-isa doon. Ganun ang ginagawa ko. Mura lang naman ang sasakyan dito, mga second hand. Kaya nagdesisyon din akong bumili. Kaya nga lang, yung maintenance nun syempre guys, hindi rin ganun kadali kasi kapag natsyempohan yung second hand na nabili mo is maraming sira or kagagamit mo lang biglang masiraan. Ako talaga marami ako nagastos dun sa sasakyan ko kasi ang dami kong pinalitan. Mga mahal pa yung belts niya. Tapos meron pang isa, tawag, may pyesa pa sa makina niya na pinalitan na mahal din ang binayaran ko. Yung clutch, marami. Kaya swertihan sa pagpili ng second hand. Kapag maganda yung napili mo, swerte ka. Pero kapag may mga sira na pala, hindi mo kasi yung makikita kapag yung nasa inner na yung sasakyan. Tapos syempre nyo ng insurance. Tapos yung inspection yan, kailangan gagawin mo yan dito kasi pag nahuli ka ng pulis, yari, mas okay na yung nag-iingat. So ganun lang guys. Pero kapag nandito ka naman na sa Poland, makakapag-adjust ka na kasi sa akin okay naman dito yung ibang kababayan natin pagdating dito nadi-discourage. Mag-observe muna kayo guys kasi sa una madi-discourage talaga kayo, pero pagdating nyo dito doon nyo marirealize na okay pala sa Poland kapag tumagal-tagal na kayo. Kailangan lang talaga makontento kayo. Kasi kung gusto niyo na lumipat na ibang part ng Europe, nasa inyo naman yun, choice niyo naman yun. Discard niyo na lang guys. Pero para sa akin, okay dito.
As in, lalo na kapag legal ka nagtatrabaho. Kasi mahigpit na rin ang Poland. Kaya, sikapin po natin maging legal dito. Maayos naman dito, maraming trabaho. Yung iba kasi sinasabi walang trabaho. Which is, totoo, napakaraming trabaho dito sa Poland. Yun po ang totoo. See you guys. So, hanggang dito na lang po yung video natin. God bless us all po. Say bye-bye, Ray. Bye! Bye guys. God bless.